organization. Okay? So, yan yung mga batas yan. So, binitawan ng TESDA yan. So, hindi na ngayon nakikialam yung TESDA sa technician program na hinahandle ng CAA Philippines. Okay? So, yun yung pinaka-history niyan. Pero nag-ano sila, nag-ambition sila na i-cover up, no? That is why nag-offer pa nga sila ng mga sheet metal, aircraft sheet metal sa TESDA. Okay? So, siguro alam niyo yan. Pero ngayon, ka-up na kasi they have their own authority. Kita nyo, sa ka-up kasi, yung pinaka-leader, yung pinaka-ulo dito is Director General. So, nabasa natin yan sa Part 9497, di ba? Tapos, sa TESDA, Director General rin. So, pareho, no? So, hindi sila pwede mag-overlap ng function. Okay? So, ito ngayon yan. Let's say, meron tayong aircraft maintenance technician program. Then, they want to elevate yan sa degree program. So, ginagawa lang Bachelor of Science, right? Pagka Bachelor of Science, papasok na kami sa CHED. Okay? Kasi yung requirements dito, yung 7722. Okay? So, Republic Act 7722, creation naman yan ng Commission on Higher Education. So, pag ako nag-inspect, automatic yan, hinahanapan ko sila ng Approved Training Organization Certificate. Kasi 2 years yun eh, 2 year. Okay, meron siyang Approved Training Organization Certificate na ino-order, binibigay ng CAAP. Pag nag-apply sila ng 4-year program, hinahanapan ko sila ng ATOC or Approved Training Organization Certificate or Aviation Training Organization Certificate. Pag wala sila na ipakita, deferred, disapprove kagad sa akin. Kasi hindi sila pwede mag-degree program hanggat hindi sila nakakuha ng ATOC. Okay? So that is what you call ladderized program. Okay? Kaya usually yung mga nagla-license sa CAAP, pagka yan, nag-third year at saka fourth year, may mga lisensya na. Kaya pagka nag-BS yan, yung iba may holder na ng license. Okay? Gusto lang nila tapusin yung degree kasi pagka nasa aviation ka, hindi ka pwede ma-promote kasi 2-year program lang yung tinapos mo, although license ka. Sasapawan ka ngayon ng degree holder, okay, na license. Mas malupit kung yung aero yung nasa loob. Pag aero rin, and of course, take note, no, you can check with the airline, maraming aerospace engineering graduate na nasa airline ngayon. Marami akong kasama na aerospace engineering. Tumapos pala sila at saka kumuha pa ng aero. Dalawa ang tinapos. Okay? Kasi konti na lang yung idadagdag. Okay? So, yun yun yung ano. So, it is not only aerospace program yung handle nyo, pwede kayo pumasok ng airline. Okay? If you will check also, maraming piloto na graduate ng aerospace. Okay? Piloto. Okay? So, airline pilot So, itong licenses natin. So, I'm just giving you the kasi we will not just talk about the regulation and the law. Okay? Siyempre, ibibigay ko na rin sa inyo what is the real scenario. Kasi katulad nung araw, yung old school, no? Old school noon i-discuss lang, hindi nila binibigay kung ano yung meron sa dulo. Diba? Di-discuss lang ng teacher kasi inexperience di-discuss, ito, patay yung usapan. I-discuss lang, i-define lang, babasahin lang, and so on and so forth. Pero at the end of the road, no, hindi niya sinasabi kung ano meron doon sa dulo, kung paano mo gagamitin. Kaya ako ngayon, pagka diniscuss ko ito, dapat sabihin ko na kung ano yung meron at saka yung wala. Pero maraming meron, kukunting wala. Okay? So yan, that's how you will work with this one. Now, tanong, Sir, paano ba yan kung graduate ako ng aerospace engineering? Then, nakapagtrabaho ako sa aircraft. Then, na-assign ako sa, hindi ako license, wala akong license. Na-assign ako sa maintenance engineering. Sir, pwede ba ako kumuha ng license? Yun ang tanong. Pwede kang kumuha. Kunyari, napunta ka sa Lufthansa, no? O kaya sa pinakamalaking approved maintenance organization, maintenance nagme-maintain ng aircraft, magaling ka. Okay, naging planner ka, okay, napunta ka sa structural design. Kasi, alam mo, dito, yung license, hindi naman gaano. Pagka magaling ka talaga, kahit wala kang license,
ma-hire ka eh. May mga kilala ko, walang license. May mga kilala ko na aero na hindi naman pumasa, pero nakapasok sa airline kasi masipag. Nung nakapasok siya, napunta siya sa maintenance. No? Pagpasok niya sa maintenance, nagkaroon siya ng training. Okay? Nung nag-training siya ngayon, sabi ng airline, kailangan mo kumuha ng license sa kaap. Mechanic A or Mechanic B. Okay? EASA kasi yun. Meron sila Mechanic A, Mechanic B. So, anong kailangan? Certification from airline na ikaw nagtatrabaho mismo doon sa linya. Pagpunta mo ron, mag-e-exam ka ngayon sa kaap. Pagbigyan mo sa kaap ngayon, pagpunta mo sa kaap, hindi ka pwedeng i-disapprove kasi airline mismo yung nagtutulak sa'yo na kumuha ka ng exam eh. So, pag nakapasa ka niya, pag nakapasa ka, automatic yan, mechanic A ka. Nako, sabi ko sa'yo, pwede ka nang lumabas ng bansa, no? Gamitin mo na yun. Pwede ka nang mag-abroad. Okay? Malupit yan kasi una-una, kung wide body yung hawak-hawak mo, mabigat yung ratings na ilalagay sa license mo. Meron pa nga akong estudyante, no, pumasok siya, nakakuha siya ng ka-up license. Then, nag-exam pa ng aero, pumasa. Nag-take 2 siya, pumasa. O, wala, kahit naman take 2 ka eh. Kahit take 3 pa lang. Basta pumasa ka, bura yun. Bura. Dalawa nga lisensya. Dalawa, meron siyang aircraft mechanic at saka aero license. Tanong, sir, yung aircraft mechanic ba pwede mag-exam din sa atin ng aero? Hindi pa pwede. Hindi pa pwede kasi kulang yung requirements niya. Okay? So, yun. Pero pag nasa labas, okay, pag nasa labas ha, pag nasa Middle East, yung aero, magkakaroon siya ng equivalency ron. Mag-exam siya ng aircraft engineering license. Pero yung aircraft mechanic na license na ka, pwede siya mag-exam. Kasi requirements lang roon is that you're working in an airplane, especially in maintenance and engineering. Tignan nyo. Diba? So, yan. So, there are maraming chance. No? Kaya sabihin ko sa inyo, ang daming kumukuha ngayon ng ang daming kumukuha ngayon ng program ng aviation. Okay? Ang dami. At saka maraming school ngayon na nagtatayo ng aviation school. Nagtatayo. Mapua na rin eh. Lyceum of the Philippines na rin na. Siguro nabalitaan nyo na. Nakatabi na sa inyo. Malapit na rin. May Mapua tayo sa Laguna. Pero tayo Lyceum nasa Cavite. Ewan ko lang yung LPU sa Laguna. So marami. De La Salle, balak rin. FEU, balak rin. Nagtatanong sa akin. So marami kasi nga masyadong booming yung industry natin. So, lahat yan, equal yan, sabihin ko sa inyo. Pagka graduate kayo, pare-parehas yan. Pagalingan na lang, okay? So, sasabihin kasi, wala naman tayo board. Pero, pwede ka, makakapasok ka kasi sabi nga, maraming aerospace, no? Marami akong naging estudyante. Huwag ko na babanggitin yung school kung no? Pero, dyan yan sa domestic airport, nakalagay yung eskwelahan. Tapos meron niya flying school sa Lubang Island. Okay. So, huwag niya na i-search yun na lang. So, yung aerospace engineering na kami gumawa ng curriculum niyan nung araw. Okay. So, yun. So, since dito tayo, ito kayo yung aaralin natin, yung personnel licensing. Okay. So, ang haba ng intro no? So, sa personnel licensing, siyempre, uncontrolled yan. Kita nyo, brand nyo yan, January 2024 edition. Kaya siyempre, pagka natapos tong natin, semester natin, yung kung meron akong ganitong, magda-download na naman ako, malamang, hindi na January yun. Kasi, nag-i-issue sila July eh. So, susunod yan July. So, ibig sabihin, hindi ko ito itatago kasi from time to time, nagbabago siya. Okay? So, inadapt to because of the regulation ng Federal Aviation Administration na there should be a transparency. So, lahat yan, naka-open lang yung website, nakabukas lahat, so nakikita kung ano yung changes. Okay? So, syempre, iyan pa rin nakalagay rin sa bukanan niya, yung iyan nakasulat na yan, nabasa na natin yan. Okay? Then, of course, there are amendments, no? So, sabi rito, demonstration of knowledge and comprehension of the English language of validation of flight crew licenses. So flight crew, siyempre, matino yung magsalita, matino ka magsalita, hindi ka choppy,
hindi ka choppy. Maliwanag yung pronunciation, okay? So, and also yung mga yung mga phraseology, okay? So, siyempre, 1, 2, 3, 4, di ba? Yung 9, niner, di ba? Niner, di ba? So, bakit ganon, no? So, sa phraseology, huwag yun sasabihin. So, yung pronunciation niyan, para klaro dun sa receiver. Kasi communication is very, crucial sa aviation. Okay? Considering nowadays na high level na yung mode of communication natin. Hindi mo na sasabihin na choppy ka, no? Kunyari, hindi mo narinig. Narinig mo, hindi mo na masabi choppy, no? Actually, hindi. Kasi very good yung, uh, yung communication na ngayon, no? Okay? Okay, limitation of privileges of pilots who have attained, no? 60th birthday. So, yan yung mga Okay? So, after this, you have this already, no? So, check-in natin ngayon yung sa part 3 na tayo. Punta na tayo sa part 3 kasi may part 3. Ito. So, siyempre, meron kang kung issue ng license, dapat tapos ka sa isang approved training organization. Yan yung sinasabi na ATOC. So, ano yung kino-cover ng ATOC? Siyempre, yung mga 4 years below na program na hindi hinahandle ng CAAB. Kasi pagka 4 years and above, nakasulat yan sa RA 7722, lahat yan nahawakan na ng Commission on Higher Education. Kasi pagka 4 years and above, those are categorized as a degree program. Kahit 4, 6, 8, and so on. No? Tapos, yung sa baba, handle yan ng mga technical. No? So, yung ibang technical program na hawak ng TESDA, which is that aviation, no? Yung mga bartending, hotel preparation, yung mga ganun, yung mga short courses, kanila yon. Pero sa CAAP, mabigat to. Level up yung level up yung usapan pagka-CAAP kasi mabigat yung pinag-usapan nito, safety ng aviation. Aviation safety yung pinag-usapan. Okay? So, siyempre, nakalagay yan, edition, nakalagay. So, bagong-bago yung, although luma na, February na ngayon, di ba? Kaya lang, magpapalit pa sa July. So, siyempre, nakalagay na naman itong board resolution na yan, paulit-ulit yan. Okay? Then, of course, we have now the amendment. So, ano yung coverage nila? Siyempre, nakalagay ka dito. Flight crew training courses. Okay? Inserted vertical bars on the previous amendments, we have number 1, okay, application, issuance, or amendments of an ATO certificate. Okay, facilities, equipment, materials, flight crew training, training aircraft. So, ano-ano yung training aircraft mo? Dito kasi pag magtatayo ka ng flying school, okay, kailangan meron kang minimum na 5 eroplano. Okay, hindi pa pwede nung araw na iisa lang eroplano mo, flying school ka na. No. Ngayon, minimum of 5. Siyempre, magandang klase na aeroplano. Huwag naman yung patatayo pala ng flight school mo, dilapidated lahat yung aeroplano mo, di ba? Flight simulation, okay? Okay, so ito, maganda to, no? Kasi ako, lumipad na rin ako ng Airbus, no? Simulator nga lang. So, simulator, papawisan ka talaga. Kahit aircon yung loob, no? Tatalunin ng tension mo sa kahit simulator siya, no? Amendments of an ATO certificate, okay, nakalagay lahat yan. Instructors for training for licenses and rating, pati instructor, chinecheck kung tama siya. Kung tama yung subject na ibinibigay sa kanya, binabantayan niya ng Civil Aviation Authority of the Philippines. 30 days bago magklase yung instructor, kailangan isubmit sa kanila yung qualification. So, hindi ka pwede putyo-putyo ka na hindi mo alam, kakapain mo yung subject. Hindi mo pwedeng kapain yan. Okay? So, ngayon kasi may mga nakikita ako na hindi nga marunong na mag-safety wire yung instructor, then nagtuturo siya, no? So, kawawa talaga, sabihin ko sa inyo. May mga school kasi na talagang walang instructor kasi wala eh. Yung isa pupunta sa industry, tapos yung natitira, yung mga galing kagagraduate, hindi naman alam magturo.
So, may problema, di ba? So, kailangan meron tayong mga manager. Mamaya pag-usapan natin, meron siyang accountable, training head, at saka quality head. Okay, mamaya. Very strong yan. Very strong sila rito. Validity and certificate and renewal. Yung sa validity, dati pagka nag-apply ka ng ATOC or Aviation Training Organization Certificate or Approved Training Organization Certificate, 1 year yan. 1 year. Then after, bago matapos yan, 30 days bago mag-expire, kailangan mag-apply ka na for renewal. Okay? So, magre-renew ka. Pag na-renew ka, pag na-renew yan, mag-start ka, bibigyan ka ng 3 years. Ngayon yata, 5 years na ibinibigay. So, 3 years. So, that is renewable after 3 years. Pero, hindi ka akala mo ba 3 years, libre ka na? No, meron yung tinatawag na surveillance. Baka on the first year, bigla kang pasyalan. Sa second year, pasyalan ka. So that is what you call surveillance. Kasi baka napaupo ka na lang, wala ka nang ginagawa. Okay? Kasi meron ka ng 3 years ATOC. So, sinusurveillance yan. Pwede kang isara. Okay? Kahit 3 years yung binigay sa'yo, on the first year or second year, pumalpak yung school mo, pwede kang isara. Okay? So, yan. Flight crew training. Okay, so mga definition, nilipat, air traffic controller, yan, mga training facilities, equipment and material for air traffic controller, flight operation officer, aeronautical station. Dito sa sa ATC, sa Air Transportation Center, sa training center, sa CAAP, ako dati sa CAAP kasi nagturo ako riyan, guest lecturer ako sa air traffic controller. So tinuro ako noon yung mga nagti-training sa air traffic controller. So yung itinuro ko noon yung aircraft performance, theory of flight, at saka yung air navigation. Yan ang tinuro ko sa kanila, yes, sa kanila. So doon sa ATC nila, diyan sa Merville, na rin yung school sa Merville, Parañaque, meron sila isang kwarto roon na malinis yung walang upuan kasi may mapa ng Pilipinas sa sahig. Doon may mga eroplano na may maliliit na eroplano. Maganda, parang ka naglalaro. Okay? So, doon nila pinag-aaralan yung movement ng aircraft. So, nagte-training. Kung dito nakaposisyon na aircraft, paano mo siya i-guide. Okay? So, yun, manual, ha? Pero ngayon, siyempre high-tech na, naka-monitor na. Okay? Doon manual, para ka nag-chess. Okay, nag-chess. Okay, siyempre, nasa CBI na or computer-based instruction. Okay? Then, what are the list of effective pages? Siyempre, meron kang amendments dito. So, pagka may amendment ka, meron kang list of effective pages. So, ilalagay mo yan kung ano yung mga pages na nagkaroon ka ng insertion. So, nag-insert. Okay? Ayan. So, nakalagay yan. So, you will expect na pagka binuksan mo yung mga pages na yan, naroon yan, mga yan. Okay? So, ayan. Okay. So, diretso na tayo, ha. Nadadaan na naman natin yung mamaya, So, we have air traffic controller, ATO, Aviation Training Organization, okay, Aviation Maintenance Technician, Airline Transport Pilot License, Chief Flight Instructor, Chief Ground Instructor. Actually, wala na itong halos Chief Ground Instructor. CPL, Commercial Pilot, Crew Resource Management, Flight Engineer, Helicopter, Instrument Flight Rule, International, siyempre ICAO, Master Minimum Equipment List, Pilot in Command, Private Pilot License, Radio Telephony, Visual Flight Rule, Visual, so wala kang gumagamit na instrumento. So ito yan. So certification and location requirements, first, we have the general. No person may operate an aviation training organization without or in violation of an ATO certificate and training specification issued under this part. So pagka-inisyo ka ng ATOC, nag-apply ka as an school, naka-indicate yan kung airframe and power plant ka or avionics.
Kung minsan, sinasabi na airframe, power plant, and avionics. Pag ikaw, binigyan ka lang ng airframe, hindi ka pwede mag-offer ng power plant at saka avionics. Pag binigyan ka ng airframe and power plant, kompleto yan. Okay? Yan tinatawag natin ng aircraft maintenance technician program. Pag tinagyan ka pa ng avionics, yun pa. Okay? Bibigyan ka pa niyan. Kung minsan, nag-o-offer ng dispatcher, aircraft dispatcher, so meron kaya rin rating, aircraft dispatcher. Then, pagka binigyan ka ng ATOC, naka-indicate rin kung anong aircraft yung meron ka. Ilalagay yung aircraft kung ano yung pag-aaralan ng estudyante na aircraft, no? So, ibig sabihin, kapag yung graduate pumunta sa kanila at saka kumuha ng lisensya, alam na ng mga mag-i-interview kung saan nila tatanungin yung aplikante. Okay? Kasi nakalagay doon sa sa file nila kung anong eroplano ang meron. Kunyari, meron kayong helicopter. Meron kang eroplano na Cessna 172 or what, no? Okay, may Learjet ka. Doon ka tatanungin ngayon. Kasi sigurado na iyon yung pinag-aralan mo sa school na yun. Kaya ngayon, requirement sa school na meron ka dapat eroplano kapag nag-offer ka ng program. Operational, umaandar. Okay? So, tatanungin ako paano mag-run up, paano mag-start up ng engine, and so on and so forth. Kabisado niya yan. Pero ngayon, may mga school ngayon na walang ganyan. Yung meron lang sila, ewan, no? May sira-sirang eroplano na nilalagay, di ba? Pinapakita sa estudyante. Pero hindi yun yung ginagamit nila sa sheet metal, pero kailangan operational yung aircraft. Meron kang pwede gamitin sa laboratory, meron ka rin isang aircraft na umaandar talaga. Na pwede paandarin. Okay? So, no person may conduct training, testing, and or checking on flight simulation training without or in violation of the certificate and training specs required under the part. The licensing authority will issue to aviation training organization that meets the requirement of the part, an ATO certificate or approved training organization certificate, o kung minsan dinalagay nila aviation training organization certificate and training specs for providing courses for flight crew licenses and ratings and for courses for personnel other than flight crew member as approved by the authority. So, kapag ikaw naman flying school, ilalagay mo rin yung aircraft. Ilalagay mo Cessna 150, 152, 172. Now, paano yan kung nagdagdag ka ng Cessna 207 at saka Cessna 208, yung Caravan? Siyempre, i-apply mo yan para idagdag sa rating. Okay? Paano yan kung naglagay ka ng Learjet? So, ilalagay mo yan. But of course, hindi mo pwedeng ilagay yan unless there should be a crew na pwedeng paandarin yan. Baka naman bumili ka, wala ka namang piloto. So, che-checkan nila yan. Okay? Titignan rin nila yan. Hindi basta ilagay mo yun riyan na for the purpose lang na itaas mo yung rating mo, wala namang palang piloto yan na magpapalipad yan. Saka walang mekaniko na rated para i-handle yung equipment. Okay? So, babantayin nila yan. So, marami rito, maraming requirements, saka marami silang tao na well-tested na mag-i-inspect ng school. So, tingnan nyo kung gaano kaigpit, kaigpit sila. Okay. So, we have an application for issuance or amendment of an ATO certificate. An applicant for an ATO certificate and training specification shall apply at least 120 calendar days before the beginning of any proposed training. So, assuming na magkakanda ka ngayon ng training, okay, ikaw yung school. So, you want to open a program. So, kailangan isasubmit mo sa, kunyari, aircraft maintenance yung in-offer mo. Bigla kang gusto mo magkaroon ng avionics, 120 days, calendar days, bago mo tinatarget na mag-offer, mag-submit ka na ng application. Pero ATO certified ka na, baka naman hindi ka pa certified, hindi ka pwede kasi kumuha ka muna ng certification bago ka magdagdag ng program. So, kung kunyari, target mo yung August, sa ngayon, sigurado, pinaprepare mo na yan para i-submit, di ba? Now, tanong, sir, yung mga approve lang ba
na school ang pwede mag-conduct ng training? Yan, tanong. So, katulad yan, kunyari, may mga aircraft ako, okay? Then, I am operating helicopter, nag-ooperate ako ng mga fixed wing, okay? Then, yung mga aircraft niya, nagpapatraining ako abroad ng mga tao. So, ito, papadala ko sa ganyan. Marami kasi nagtitraining sa abroad para magkakuha sila ng rating. I-maintain yung aircraft. So, pupunta sila, i-maintain ang aircraft. So, pagdating rito ngayon, siyempre, yung pinapunta natin ron is 2 lang. Marami tayong mekaniko. Hindi naman natin pwedeng ipadala lahat yun. Kung yan, 1 month sa US yan, wala tayong operation kasi lahat nagtitraining, di ba? So, usually, 2 lang. Kunyari, 12 sila. So, may natira 10. Okay, 2 lang ng training. Pagbalik ng training, yun na nag-training yan, ano mangyari? Yung 2 magte-training yun, magre-re-eco yun. Pero they will certify kasi yung pinag-trainingan nila raw, sasabihin sa kanila, okay, 2, pwede kayo magre-eco, pwede nyo i-certify yung mga iti-training nyo na pwede nang umandel. Okay? So, kung ganun ang usapan. So, pagbalik, magkakaroon ka ngayon ng re-eco. Okay? Magre-re-eco ka ngayon. So, yung 10 na yan, hatiin mo sa 5-5. Siyempre, hindi mo pwede pagsabay kasi nga, hindi ka mag-ooperate pagka sabayan. So, 5-5. Then, of course, ano yun? Magkakanta ka ba kagad? Hindi. Mag-a-apply ka pa sa ATO. Sa CAAP, mag-a-apply ka na magkakanta ka ng internal training sa mga tao mo. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang school ang nag-o-offer ng program. Pwede ka rin mag-offer para i-satisfy yung requirements ng mga eroplano mo. Okay? So, sasabihin ng ATO, okay, sige. Ng CAAP, okay, sige, granted. You can start na. So, sasabihin mo kung anong date, kung ano yung syllabus, and so on and so forth. Then, na-approvehan nila. Now, bakit nila ma-approvehan? Alam ba nila kung gaano katindi training na tinanggap ng 2? Ganito yan. Kunyari, papadala ko ng 2 magte-training. May kasama yang isang taga-CAAP. May rider yan. Okay? Itong CAAP na to, kasama rin sa training yan. Okay? Let's say, latest aircraft, no? Let's say, Airbus helicopter. So, ngayon yan, mga bago, puro Airbus helicopter. Kasama siya sa training. So, pagkasama niya sa training gano'n, a-attend din siya, siyempre, no? Hindi siya magsha-shopping ron. So, attend siya. Okay? Pag-attend niya, nakagraduate yung 2, siya ngayon, kasama rin, may certificate rin siya. Counterpart sa authority yan. So, ito, pagka nag-contact to, ito, pwede ito bumisita just to see how the trading is going, di ba? Tinitingnan niya kung maganda. Pero hindi naman kung minsan magaling siya. Mas magaling to, yung 2. Sa kanya, just to para satisfy the equation, na yung training na consume sa labas is the same training na i-consume sa loob. Pero hindi natin pwede sabihin na magaling siya. Kasi yung kumisan, mas magagaling to mga ito eh. Ito yung magagaling, di ba? Okay? Although regulatory ka, so on. Tanong, paano sir kung meron akong bagong aeroplano? Lalabas, siyempre magte-training ako ng piloto. Yon. Pag nag-training ka ng piloto, let's say mga 5 piloto, sasama ngayon yung isang CAAP na piloto. Training rin siya. Swerte, di ba? Kaya sayang dapat no, nag-CAAP ako eh. So, pupunta siya raw sasama. So, pagkakasama raw, magte-training na rin siya. Pero hindi siya pwede mag-shopping, ha? Umattend siya. Okay? Pag-attend niya ngayon, graduate sila lahat. Balik siya sa authority. Ito ngayon, punta sa airline. Ito ngayon, yung 5 na to, kukuha yan ng additional rating. Kapag additional rating yan, dumating na yung aeroplano eh. Dumating na, yan ang aeroplano. O kami ngayon yung lilipad yan kasi kami may training. Kailangan tingnan ng CAAP kung kaya nilang i-manage yung aircraft. So, ano mangyayari ngayon? Sasakay ngayon itong piloto na to. From that. Luto ba kami? Pag sakay niya ganyan, siya ngayon magiging magpapa-check ride. I-check ride niya, no? So, sasabihin niya, anong start natin? Pero kasama siya sa training, Okay.
Pero hindi natin pwede sabihin na mas magaling siya. Mas magaling to kasi itong mga ito lumilipad talaga to. Ito, hindi siya lumilipad. Kasi hindi naman siya araw-araw lumilipad. Ito airline to eh. So everyday to lipad-lipad to, di ba? So isa mo siya check ride, okay? So ano yung purpose niya? Just to satisfy the equation na naman that there is a monitoring and there is an authority na nag-overlook kung paano nila ginagampanan yung dapat nilang trabahuhin, di ba? So, gano'n, di ba? Parang relax-relax ka lang, oh. Di ba? Siyempre, mas magagaling yun. Kasi yun, everyday, pagising yun, lipad. Tulog, kinabukasan, lipad. Ikaw, pagpasok mo, opisina, di ba? Then, sumama ka laro para mag-training. Pero kapitan ka rin, piloto ka. Pero mas marami di paran yun. Kasi trabaho nila yun. Doon sila nagsesweldo. Okay? So, nakita nyo na. So, lagi may kasama. Okay? So, ang galing, di ba? Kaya may mga kasama ko, minsan halos hindi na nauwi, no? Pupunta ng Europe, pupunta ng US, pupunta ng Boeing, pupunta ng Airbus, gano'n. Kasi may training sa Boeing, habulin niya yung training sa Airbus, di ba? Gano'n na lang. Kaya lang, pag nag-conduct yung company, dapat naroon siya. Kasi siya knowledgeable, at saka siya naka-experience siya kung paano din training. Okay? So, yan. But this is open to everybody, yung mga chances na yan. No? So, application for issuance or amendment of an ATO certificate. So, yan. So, yun nga, calendar, no? 120 days, okay? So, an applicant for ATO certificate shall submit an application in the form of manner prescribed by the licensing authority, okay? So, meron niyang pre-forma. O meron niyang form. Huwag kang gagawin ng sarili mo, ha? May form yan. So, sasabihin mo, mag-additional kami ng training. Anong kailangan? So, bibigyan ka ng form. Sometimes nasa website. Okay. Containing any information the licensing authority requires the applicant to submit, including at least the information, okay, from implementing standard 3.1.2.2. Okay. Appendix A is for certificate information needed by the authority. The ATO shall establish procedures acceptable to the licensing authority to ensure compliance with all relevant requirements of this part. The procedure shall include quality system which meets the procedure in implementing standard 3.1.2.2. So, BNC, ito yan, no? Okay, ano yung nakalagay? The authority will issue to an applicant who meets the requirements of this part and it's approved by the authority, no? Siyempre, yung certificate containing the name, location of the ATO, the date of issue and period of validity, the authorized location of operations, and training courses for the following categories as applicable. Flight crew training, training for personnel other than flight crew, and other training as approved by the authority. Tanong, paano yan? Kung kunyari, dito yung opisina ko sa Manila, lumilipad ako papunta ng Palawan. Okay? Ano ngayon yung ATOC ko na ibibigay sa akin ng CAAP? Siyempre, ilagay mo riyan kung saan kayo nag-ooperate. Sasabihin mo, pinaka main office ko di sa Manila, pero meron akong FBO or fixed base operation sa Palawan. Ibanggitin mo. Kasi baka ilagay mo Manila lang, ibigay siya yung ATOC, Manila lang, hindi naman transferable yan. So, meron kang satellite. Babanggitin mo na meron kang satellite. So, ibig sabihin, the same certificate rin yung gagamitin mo kasi nga, movable yung aircraft mo lumilipad. Okay? So, lahat ng details should be there. Hindi yung nakalimutan mo na nilagay mo, no? Na doon ka lumilipad, di ba? Okay. So, we have training specs, authorization from the ATO, approved training organization, the type of training authorized, approved courses. So, siyempre may syllabus yan. Rating, category, class of types of aircraft, parts thereof that may be used for training, testing, and checking. Okay, kung may flight simulator ka, any aircraft or parts, authorized deviation of wheelbearers from this part. Ano yung mga deviation? Kasi kung minsan, meron kang deviation na hindi ka compliant, no? Pero pwede ka mag-deviate. Okay? Minimum deviation. Pwede ka lumipat. Okay? Nila. Kunyari, meron kang
meron kang operational aircraft, okay? Then they want a flight simulator or reverse. They want a aircraft but you have the flight simulator. Sasabihin mo, ito lang naman ho yung kailangan namin is to start up the engine and so on. Can we do it in the flight simulator? Yun yung mga deviation. So it depends upon the inspector kung sasabihin niya, okay na yan, pwede naman, pwede. Kasi hindi na under yung makina kasi sa kabila, under overhaul, di ba? So, hindi makikakandak ngayon, pero we can use the simulator to start up. Parehas lang naman. Okay, so, pwede kang mag-conduct ng pre-flight inspection or 360 degrees inspection, pero dito ka pwede sa simulator mag-start up. Parehas lang. So, those are the deviation, no? Yun yung maganda kasi na alam mo yung trabaho, di ba? Alam mo. So, kung minsan matutuwa nga sila, okay ka. So, meron kang initiative, di ba? So, para lang hindi maantala. Kasi kung minsan marami nakapila, no? Nakapila sila para mag-conduct na hands-on. Okay? So, yan. So, we have certificate, authority may amend an ATO certificate and or training specification. Kung minsan babaguhin mo yung training mo, pwede rin. Okay? So, an ATO or approved aviation training organization or approved training organization located outside the Republic of the Philippines may apply for a Republic of the Philippines ATO certificate to provide training leading to a license issued by the Republic of the Philippines provided the requirements of this part are met. Okay? Now, dito, ganito yan. Dito, merong school dito na nagkakandak siya. Meron siyang merong school sa PNG, Papua New Guinea, okay? So, meron siyang school roon. So, these students are getting instruction for there at PNG. Then, dito sila ngayon nag-OJT, okay? Nag-on-the-job training sila rito. So, nag-on-the-job training sila rito, and the same thing, meron rin school rin siya rito, may school siya rito, na may mga imported, no, na mga taga-PNG na dito ngayon nag-aaral sa Pilipinas. So, December yun. So, before graduation, nag-OJT rin sila rito sa local. So, hindi naman sila nag-crossover doon para mag-OJT. Dito na rin. May mga galing rin doon sa PNG na pumasok nito para mag-OJT. So, nag-OJT sila. Then, nag-OJT sila ngayon, kumuha sila ng lisensya. Okay? So, after completing, may time pa naman sila. Dito sila ngayon sa Civil Aviation Authority kumuha ng license. Okay? E alam naman natin na yung PNG is also under ICAO. So, yun ang tinatawag na reciprocal. Okay? May reciprocity. So, ginawa ngayon, pinag-exam sila rito. Kasi nag-STF ako niyan yung skill testing. Okay? O yung actual skill testing ng mga estudyante. So nakita ko yung mga taga-PNG na marunong na, masipag, no? Tapos nakapasa sila. Nakapasa sila ngayon kasi 7 lang yung subject yan, 7. Ipapasa mo lahat yun. Meron niyang Civil Aviation Regulation, ito nga pinag-aaral natin. Then marami pa. May 6 pa. Then pag napisa mo yung 7, magkakaroon ka ngayon ng practical examination. Yun yung ibabato ka ngayon sa skill testing facilities. So sa skill testing facilities, pupunta yung aplikante ron, doon mo whole day. Titignan mo kung talaga marunong siya. May checklist yun. Sorry. May checklist. May checklist na susundan. No? That is for the whole day. Whole day event yun. No? Then pagka pumasa siya roon, so i-release mo na siya, i-issue siya ngayon ng CAAP na license. Okay? So, may CAAP siya license. Ito, pasado siya. Okay? Kaso hindi naman siya taga rito, di ba? So, binigyan siya ng license. Pagpunta niya rin sa kanila ngayon, ipapa-convert niya yun. Yun ang tinatawag na reciprocal. So, pagdating niya ron, ipapa-convert niya. So, sasabihin niya, pumasa ako ng exam doon sa Philippines. Pwede ko bang i-convert to para palitan to ng CASA PNG? Kasi CASA sa kanila, Civil Aviation Safety Civil Aviation Safety Authority, PNG.
Hindi nila sinunod yung CAA kasi yung Civil Aviation Authority, ginawa nila yung dati pa rin yung CASA. Civil Aviation Safety Authority. Okay? So pagpunta nila, papakita ng license, bibigyan sila ng isa pang exam. Yan. Ibibigay sa kanila yung Civil Air Regulation. Kasi that is a requirement, Civil Air Regulation. So pagka, siyempre, naipasan niya. Pag naipasan niya roon yung CAR, bibigyan na siya ngayon ng conversion. Yung CAAP niya, papalitan niya ng PASA PNG. Doon na. So, pwede ka mag-exam as long as may reciprocal or reciprocity between the two countries. Tanong, paano yan? Di ba, na-discuss na natin. Paano yan sa licensing? Nag-expired yung license mo. Tapos, nire-renew mo. Pag nag-expired yan, magte-take ka pa ng exam. Ite-take mo yung CAR lang. Pero ang haba ng CAR, hanggang part 80 niya, no? Bakit? Kasi una-una, nag-expire yan. So, ibig sabihin, wala kang alam sa CAR na hindi dapat mag-expire ang lisensya, di ba? So, may penalty yan, no? So, pa-examine ka ulit. Siyempre, hassle yun, di ba? Pa-examine, paano yun? Hindi mo pasa, di ba? So, yan. So, yan yung mga, yan tinatawag na reciprocity. Validity of the certificate and renewal subject to satisfactory compliance with the requirements of this part. The validity of the certificate is 5 years. So, yeah, 5 years na, Okay? Bago talaga dito eh. January nga to. Pero dati, pagka nagbigay sila ng validity ng ATOC, 3 years lang. 1 year muna, pag nag-renew ka, 3 years na, ngayon, binago na nila. Pag 1 year, okay, pagka nag-renew ka, okay yung performance mo sa 1 year, nag-renew ka, ibibigay na sa'yo 5 years. Okay? So, this is true with the individual license and the license of the ATO or the approved training organization. Parehas yan. The license of the holder and the license of the institution which is offering a technician program. Yan. Parehas yung niya, may reciprocity siya. Okay? So inspection, the authority may at any time inspect an ATO holder or approved training organization or a basic training organization holder on the premises to determine the ATO's compliance with this part. So, assuming na binigyan ka ng 5 years, any day of the year, pwede kang inspect. And that is, yung term namin na tinatawag rin is surveillance. Surveillance ka, no? Inspection will normally be conducted at least annually unless the certificate holder continues to meet the requirements under which it was originally certificated. At the discretion of the authority, the inspection may be extended to 24 months. Okay? So, assuming na okay ka naman, so, hindi ka papasyalan. Within the 12 months, hindi ka papasyalan ka susunod. Pero kung problematic yung school mo, kung problematic yung school mo, ang dami kang complaint na nare-receive yung CAAP, papasyalan ka talaga yan. I-check kung tama yung pinagsasabi ng mga estudyante na wala kang facilities. Pag nakita yan, kahit nabigyan ka ng 5 years, isususpindi ka. Okay? Isususpindi yung school mo o tatanggalan niya ng accreditation. ATOC kasi isa na accreditation, siyempre. Tanong, paano sir kung napag-graduate natin estudyante na wala naman pala tayong ATO holder? Hindi naman pala tayo ATOC holder. So, wala tayong ATOC. Tapos nagpag-graduate tayo. Most probably, pagka-graduate natin, pupunta yan sa CAAP para mag-exam, right? Pagpunta yan sa CAAP, makikita sa whiteboard, may whiteboard kasi ron, nakalagay ron yung mga accredited na school. Okay? Meron nakalagay ron expired, meron non-renewal, suspended. Totally, meron doon, wala. Kunyari, pagpunta ng estudyante, sasabihin, anong school ka? XYZ school po. Kukuha ako ng pagtingin ro, wala namang XYZ. Okay? Ay, wala kayong rito, hindi kayo, wala kayong ATOC, di ba? Ako, kawawa yung estudyante. Hindi siya pwedeng pakunin hindi siya pwedeng pakunin ng license, no? Tanong, paano yan? Kunyari, after a year, nagkaroon niya ng ATOC school. Pero by violation na siya, nagpag-graduate siya, di ba? Nagkaroon siya ng ATOC.
Yung estudyante pa pwede bumalik para mag-exam. Sorry. Nung tinapos niya yung program niya, walang ATOC. So, wala yon, out. Magdidimandahan na yan pag ganyan. Didimanda yung school. Didimanda na ng bata yung school, sigurado. Okay? So, yon. Unless otherwise, sinabi nila na meron talaga sila pero wala. Meron kasi po sinabi ko naman sa inyo, wala tayong ATO eh. Wala tayong ATOC, di ba? Nag-enroll pa rin kayo. Pero mali yun, di ba? The mere fact na nag-enroll ka ng program, it means, pero kasi may mga ganun, mga ano eh. Meron kasi rehan sa diyan sa Batangas nung araw. Meron rin nag-offer eh, diyan sa malapit sa Lipa. Doon banda sa mataas na kahoy ba yun. Meron yung school rin eh. Talaga, pinasara namin yung pinasara. Kawawa siya. Nag-offer siya pero wala siyang ATOC. Yung mga estudyante, pila-pila na sa kukuha ng exam. Hindi pinapa-exam kasi wala siyang accreditation. You know what? Pagdating namin roon, kasama ko kasi yung Commission on Higher Education. Kasi BS pa yung in-offer niya. BS. Sinabi niya kasi, 2 years, graduate na. So, dapat kukuha na ng lisensya, di ba? Wala siyang ATOC. Sabi niya, para mas maganda, tapusin niyo yung BS. Wala rin siyang accreditation sa BS kasi hindi siya nag-apply sa CHED. So, nagpag-graduate siya ng BS. So, dalawa yung problema niya. Wala siyang ATOC, nagpag-graduate siya, graduate yung estudyante ng BS, wala rin siyang CHED. So, ibig sabihin, hindi may issue ng special order yung mga bata para graduate. So, ngayon nagkagulo. Alam niyo yung problema, naunahan kami ng NBI. Pagdating namin doon sa gate, may NBI na sa loob. Sabi na, huwag na tayo tumuloy. Yan na, hinuli na. Hinuli, pinasara sila. Naunahan kami. So, kami, pupunta naman roon, para rin inform sila na wala nga kami record eh. Wala kami record, lumabot lang yung complaint. So nakita namin talaga may offer silang ganun. So wala kami record sa Commission on Higher Education. So binerify namin yun. Tapos pagdating namin rin, may NBI na eh. Sabi na, tutuloy po ba tayo? Huwag na. Ano na yan, bahala na sila mag-usap-usap rin. Kasi pag dadagdag pa kami, another pa yun, di ba? So, yun naman i-address yun eh. So, may nag-complain. So, yun. Alam ko, sarado yun. Nasara. Sama-sama in-offer. May criminology pa eh. In-offer. Wala siya mga walang permit. Wala lahat. So, yun. So, dito sa Kaap, ganun rin yan, no? Pagka, kunyari, na-issuean ka, tapos maraming complaint, tapos binerify, wala ka pala mga teacher, wala kang facilities, wala ka lahat. So, pwede kang isuspend. Tanong, sir, wala pala lahat eh. Bakit? Wala pala lahat eh. Bakit na-issuean niya ng ATOC? Yun ang tanong. Bakit na-issuean? Ngayon pala, wala. Diba? Ibang kwento na yon, di ba? Ibang kwento na yon. Malay ba natin kung paano nila in-inspect yan, di ba? May mga ganun kasi. Kaya sabi nga sa inyo, issue nga sa akin nag-apply ng BS Pag-apply ng BS, siyempre sinisilip ko rin yung 2 years. Kulang-kulang eh. Sabi ko, may ATOC kayo. Pag sinabing wala, wala na tayo, deferred. Pero pagka sinabing meron, paano kayo nagkaroon, di ba? Hindi sir, kasi darating pala yung gano'n, in-order yung gano'n. In-order ano ka na, di ba? Yung mga gano'n ba? So, marami. Alam mo naman sa atin, pagka Pinoy, kung pwede lumusot. Kaya the problem yung asunto, pag nasunto ka ng mga graduate na estudyante, yan. Okay, inspection will also be performed on the applicant for or holder of ATO certificate held outside the Republic of the Philippines. So, the same yan, sabi ko kanina, individual license or ATO license. This inspection may be delegated to the authority of the states where the ATO is located as provided an arrangement exists. Yan, arrangement. So, sabi nga, yung kakilala ko, may school siya rito, may school siya sa PNG. So, paano yun? So, yung hawak niya, may Kaap authority siya roon. Pero, ini-inspect rin siya nung KASA, PNG. Pag kumuha na license dito, reciprocity, palitan. Okay? Dala license, papunta raw ng bata, dito siya kumuha. Pagdating roon, papalitan yun ng license nila doon.
pero pakukunin siya ng CAR. So, maluwag yung transaction, no? Hindi mo naman dapat ng pahirapan eh. Okay? Renewal. Okay. An ATO may apply for renewal of his certificate within 30 days. O yan na, sabi ko sa inyo. 30 days preceding the month its ATO certificate expires, provided the ATO meets the requirements prescribed in this part. So, kailangan 30 days prior to the expiration, kailangan mag-submit ka na ng renewal. Huwag ka magre-renew, 1 week na lang, o kaya kinabukasan, expired na, no? Pwede ka decision na yan. Expired na yan eh. O, so back to basic ka ngayon. So, mag-fill up ka na naman nung para bago. So, hindi renewal. Kasi iba yung application ng new at saka application ng renewal. So, mas marami yung new, di ba? Okay, siyempre, inspection after. Suspension and revocation. Authority may suspend and revoke an issued ATO certificate if it is established that a certificate holder has not met or no longer meets the requirements. Okay. Facilities and equipment and materials. Yan. Okay. So, alam na natin mga materials natin. No? Kailangan kompleto ka ng tools, kompleto ka ng manual, yung working environment mo, maganda. Yung propeller mo, may mga marker, okay, na wag dadaan, no? Parang ano, may inano ako may in-inspect ako. Training, no? Pagpasok ng pinto, nakaharap yung aeroplano eh. Nakaharap sa yung propeller eh. Sabi ko, pwede ba talikod niyan? Kasi hindi ka dapat dumadaan sa propeller. Hindi ka dapat dumadaan. Yun na, pag nakita mo yung propeller, huwag ka dapat dadaan diyan. Okay? Huwag ka dadaan sa ilalim ng propeller, huwag ka dadaan sa harap ng propeller, huwag ka dadaan sa gilid ng propeller. So, nailang ako. So, pagpasok pala ng kwarto nila, ng laboratory nila, yung aeroplano nakaharap, yung propeller nakaabang kaagad sa pinto. Sabi ko, pwede ba harangan yan o kaya lagyan ng barrier screen na nakatakip siya. Kita mo pa, sabi ko sa kanila, hindi nyo pa napapasin, pagpasok ko kanila, inilagan ko yung propeller, dito ako lumiko. Nung sumunod, dito ako lumiko. Nung sumunod, doon ako lumiko sa likod, di ba? Hindi nyo ba napansin, sabi ko. Kayo ang papanatag nyo na lumulusot kayo sa ilalim ng propeller. You know guys, if you are working in an aircraft, yan ang bantayan mo. Kahit hindi yan umaandar, huwag ka daraan sa harap, huwag ka daraan sa likod, huwag ka daraan sa ilalim. Kasi pag ikaw nasanay, baka sa susunod, hindi mo napansin. May iniisip kang iba, dumaan ka. O, di sandali ka lang, di ba? Pupulutin yung mga pesa mo, sigurado ka. Pulutin yung mga pera-peraso mo sa surface, okay? So, yun. So, yun, biniriktad nila. Nung sumunod na inspection, nakita, biniriktad na, nilagyan pa ng screen. Kasi, katulad niyan, yung school nyo XYZ. So, baka susunod yan, graduate na ganito natamaan ng propeller, di ba? Na blade strike ka, di ba? So, yung ganon. Huwag nyo sasanayin kasi pag nasanay kayo, huwag kayong daraan sa harap lahat. Kumisa kasi, ganito, meron pa yung mekaniko. Kinakabit yung magneto, tapos mabuti lang, wala pa sa battery, hindi nakabit yung battery. Nakahawak, ang hilig gumawak sa propeller. Habang ginagawa yung tinatrabaho yung makina, nakahawak sa propeller, huwag niyong gagawin yun. Kasi biglaan na i-connect niya sa battery yun. Pumapalo kasi kahit walang fuel yan, pag may kuryente yan, nagkakrank yung propeller Okay? Pumapalo. Kung bisa mga 4 na ikot. Okay? 4. So, yun, no? Sanayin nyo. Okay? Kaya, nag-expect ako yung school din, pinagalitan ko Diyan banda sa sa sukat, no? Doon siya sa sukat, parang niya. So, yun. Sabi ko, yung practice, kailangan, ina-apply. Location, an applicant for a holder certificate issued under this part shall establish and maintain a principal business office that is physically located at the address as shown in certificate. Okay? So, ano yung satellite?
the holder of an ATO certificate may conduct training in accordance with training program approved by the authority at a satellite ATO, okay, Satellite Aviation Training Organization. The facilities, equipment, personnel, and course content of the satellite ATO meet the applicable requirements. So, yun nga, kunyari, ako, may awak ako mga aeroplano, then of course, yung mga maintenance ko na nasa Palawan, gusto ko i-training. So, siyempre, ilalagay ko sa requirements ko na dito yung principal address ko sa domestic airport, pero meron akong fixed base operation sa Palawan. So, yung training na to, ikakandak to sa Palawan, pupunta roon yung dalawang lecturer. Okay. So, yun. Dapat naka-specify. No? Hindi yung kung saan ka pupunta. No? Meron ka doon, meron ka doon. Di ba? Malay ba ng ATO yan, baka naghahanap buhay ka na, no? Na ibinebenta mo na yung training. The instructional satellite ATO are under the direct supervision of the management personnel of the principal ATO. Yeah, okay. Kaya, so, sagot ko yan. Pero sila pupunta rin para mag-train. The certificate holder's training specification reflect the name and address of the satellite ATO and the approved courses offered at the satellite ATO. So, yung satellite ATO na yan, itong training na pinag-usapan natin is either be a company-owned aircraft or a training institution, eskwelahan. Pwedeng eskwelahan to, pwede itong private owner ng aircraft. Okay? Pwede ka mag-apply ng approved training organization. Okay? Kahit hindi ka school, kasi magpapatraining ka. Pero specified yung curriculum, ay yung syllabus mo, at saka yung training program na i-offer mo. Kung short program yan, para lang sa internal training mo, so kailangan malaman rin ng ATO yan. Kasi, yung isa pa rin, yung ATO pala, yung CAAP, signatory sila sa training para sanction. Okay, dagdag natin. 3 sila nag-training, CAAP, 2. Nagpa-training ito ngayon, narito yun. Pagkatapos ng training nito, nagse-certify rin siya o CAAP certify, pumipirma rin yung CAAP. Just to say na valid yung training program na inisyo. And these people na training ngayon, magtatrabaho na sa aeroplano, may additional training na sila. So, doon yan sa owner ng aircraft. How about kung school ka? Kung school ka naman, siyempre regular school yan. Per semester yung i-offer mo ng aircraft maintenance or avionics, di ba? Pero kung ikaw owner, depende yan sa kailangan ng mga tao mo na training. Yun ang bibigay mo. Pero siyempre, hindi ka magtanong, Sir, kailangan ko bang padala o pwede ako mag-invite? Yun. Pwede ka rin mag-invite. Kunyari, merong knowledgeable, di ba? Okay, yung CAAP, sabi lang, pwede may training kami rito, gusto nyo sumama. Yun. Pwede mo pasamahin sila. Okay, foreigner. Imbis na yung taong dalawa na yan, lagi nag-abroad yung dalawa na yan, kumuha ka na lang ng foreigner, papuntahin mo rito, sila ngayon maganda. Baka mas mura pa, di ba? So, changes requiring notice, no? 10:30, out na tayo rito. So, changes requiring, so meron ka tinatawag na accountable manager, quality manager, instructional staff, okay? Each ATO shall notify the authority within 30 days of any of the following changes, no? Ito, housing, training facilities and equipment, procedures, training program, and work scope that could affect the approval. So, ano ngayon yung accountable manager? Yung accountable manager, iyan yung magsusustain ng program. Usually, accountable manager, iyan yung nag-finance. Okay? Now, tanong, paano ngayon yan kung flying school ka, o kaya technical school ka, o kaya isa kang owner ng aircraft? May ilalagay ka rin accountable manager. Actually, yung owner, yung accountable manager. Pero kung minsan, yung owner medyo busy, ibibigay niya na sa iba yung accountability. I-delegate niya na. O katulad si, Lance Go Kong Wei, di ba? Sa Cebu Pac, o kaya si Lucio Tan sa PAL. Siyempre, hindi sila yung accountable manager. Maglalagay sila ng tao kasi busy sila masyado. Yun yung magiging accountable manager. Yun yung accountable manager, iyan ang sasagot sa authority. Kunyari, flying school, bumagsak ang aeroplano, sino ngayon ang hahabuli nung CAAP? Yung accountable manager.
Let's say, bumagsak dahil sa safety requirements. So, siya ngayon tatanungin, o bakit ganito? Dineclare mo na ganito kayo kagaling, ganyan kayo may mga training kayo, bakit nangyari yan? Okay. Siya yung accountable manager. And that accountable manager, iyan yung sustain ng operation ng isang ATO, ng isang approved training organization. Siya yung nagpipinansin natin. So, then, we have quality manager. Okay? Sa quality manager, siya yung nagtititingin kung ano yung quality ng program of quality nung ATO. Okay? So, okay ba yung quality na pinoprovide nyo, no? Siyempre, pagka-airline yan, safety palagi yan, di ba? Convenience. Kasi pag sinabi convenience, kasama na yung quality, kasama na yung safety, di ba? So, untowards, walang untowards na incident na nangyari. So, maganda yung quality. So, quality goes with safety, no? Actually, meron pa tayong sinatawag na safety manager. Yung quality manager is not your safety manager. Magkaiba yan. Quality and safety. Kasi pag ikaw, kumisa nagtataka ako quality siya, safety pa siya. Monitoring mo na yan, di ba? Pag pumalpa ka, pwede mo pagtakpan kasi ikaw na yung quality, ikaw pa yung safety, di ba? Pero pagka quality and safety, kumisan magkahiwalay yan. May na-check yung safety na hindi nakita ng quality. Meron nakita yung quality na wala naman sa safety. Okay, pero kung ikaw yung quality and safety, monopolize mo yan, kaya mong trabahuin kahit anong problema, tatakpan mo talaga yan, tatakpan. Okay? So, yan ang bidagdag kulang kasi ito eh. May quality manager, may safety manager pa yan. And of course, we have your instructional staff. Sa instructional staff, may tatawag tayo na training head. So, sa training head, siya ngayon yung nagbibigay sa accountable manager ng mga training na kailangan ng mga staff. Kung ikaw ay school, siya nagsasabi. Kung ikaw ay owner ng aircraft, ikaw rin nagsasabi sa accountable manager. And this accountable manager, siya ngayon bibigyan ng pera. O yan, magpa-training ka sa ibang bansa, no? Then mag-re-eco sila rito. Yan. So, training head. Yan ang hinahanap ngayon. Yan ang mga sumasagot sa query ng CAAP. Kunyari, regarding quality, yung quality manager ipapatawag ng CAAP. Regarding the whole operation, yung accountable manager. Regarding the training, yung training head. Regarding safety, yung safety manager. Yun ang pitatawag. Kung ikaw, hindi ka kasali, hindi ka pwede pumapil. Sila lang ang kakausapin. Assuming na nagpalit ako ng quality manager. So, kailangan i-inform ko yung CAAP na 30 days before, papalitan ko yung tao. Hindi pa pwede na tanggalin mo agad, din wala kang ipapalit. Kailangan may kapalit. Okay? Hindi pa pwedeng pag-surveillance na asa si quality manager? Ay, tinerminate ko na kahapon. Hindi pa pwede yun. Dapat i-terminate mo 30 days before. Meron ka na sinasabi ngayon na kapalit niya. Kasi there will be a transition. So, ibig sabihin, yung 30 days na yun, pagka tinanggal mo yung tao na yun, 30 days na wala kang quality control. Okay? Wala ka rin safety, wala ka rin So, marami nangyayari niyan Kung minsan wala lahat, walang quality, walang safety, walang training head. No? Pinagtatanggal na pala. Okay? So, natira yung quality manager. Siya kasi yung boss, di ba? Yung accountable manager, sorry. Okay pala. Okay? So, may mga prescribed period yan. Hindi yan yung pagdating ng surveillance, walang makitang tao. Bakanting opisina, okay? The authority may prescribe the conditions under which the ATO may operate during such changes unless authority determines the approval should be suspended. No? Katulad yung kahapon kasi meron kaming sa UP, meron kaming awardees. Yung isa, yung taga-kaap kasama ko. Sabi niya, sir, yung na blank na audit namin, wala silang safety officer. Wala sila safety manager. Okay. So, level 1, level 1 non-compliance. No? So, ibig sabihin, pag yun, non-compliance, ibig sabihin, suspension.
Pero ito hindi school. Ano siya? Operator ng aircraft. Okay? So, supposedly, suspension yun. Okay? Ng operation. Eh, sabi rin sa kanila, kukuha naman kami kagad eh, kasi kukuha kami nung interim. So, yung interim, siguro, interim kasi pag interim na sinabi mo, baka kukuha sila ng tao for 6 months na gano'n. Sabi niya, sir, pwede ba? Sabi ko, mukhang malabo yun ah. Di ba? Considering safety ah. Mag-hire raw sila na parang contractual, no? 6 months. Okay, hindi pwede. Are you going to have a contractual handling the safety of the aircraft, di ba? Parang malabo, di ba? Okay, training for flight crew licenses and rating. So these are the license that is being issued, no? So that is for your consumption. Basahin nyo yan. Yan. Hindi natin dadaan yan. Hindi naman yung iba rin kailangan natin eh. Kunyari, napunta ka sa flight engineer. O yan, you bring me flight engineer. Requirements ng flight engineer, ba? Ito pala. ATO sa satisfied authority, accountable, quality manager, head of training. Yan. Chief flight instructor, chief ground instructor, an adequate number of ground and flight instructors relevant to the courses provided. Ito, ano to, flying school yan kasi may flight instructor eh. Okay, CFI, CGI, and so on. Each instructor to be used for flight training must hold an instructor rating or authorization in accordance with 2.3 relevant to the instruction given. Okay. So, yan yung mga requirements. Then we have the record keeping. Certificate holders shall maintain and retain the following records for a period of 1 year after the completion of training. Details of ground, flying, and simulated training. Okay. Record keeping, dapat itatago mo yan at least a period of 1 year after completion of training. Okay. Then of course, yung iba naman, yung mga training ganito, yung mga record keeping, in-screenshot na, di ba? Then nilalagay sa sa Google Drive. Okay, na Google Drive na lahat. Kasi kung isa, baka anayin, gano'n, so on. So, yan. So, may mga record yan, including the medical certificate and so on and so forth. Even sa school, kasama yan, di ba? Kaya pagka may accreditation, pakukuha or what, no? Hinahanap yan, yung medical certificate ng mga estudyante and so on and so forth. Okay, training program and approval. The applicant for or the holder of an ATO certificate shall apply to the authority for training program approval. Okay, if ever na magdadagdag ka ng training. Let's say, naglagay ka ng sa flight school, magdagdag ka ng instrument flight training. So, idadagdag mo yun. So, hindi mo pwedeng buksan ka agad kasi i-inspect pa yan at saka i-approve pa ng authority. Yan, minimum aircraft and flight training equipment. Okay, breakdown of flying and theoretical knowledge instruction in either a week by week or phase presentation. So, paano ka nagkakantak ng klase? So, yan din, no? So, ano yung training program? Training aircraft. Kung anong aircraft yung ginagamit mo. An adequate fleet of training aircraft appropriate to the courses of training shall be provided for the training for flight crew licenses and rating. Okay, so this will be for pilots, maintenance, and so on. Dapat meron kang type of aircraft. Flight simulation training devices, ito yung sinasabi natin na synthetic training. Flight simulator is synthetic training, no? Yung term, ayan yan. Suitable, equipped, synthetic flight training. So, yung ibang tawag sa simulator is synthetic. Okay. So, yan. Holder, no? So, yeah, those are the requirements. Airports and sites. Its applicant for and holder of an ATO certificate shall show that it has a continuous use of its airport and sites, no? So, yung iba kasi gumagamit ng runway, yung iba nagtatayo ng sariling runway. Katulad yan sa may Baradas, di ba? Sa may Santo Tomas. May runway rin pero hindi na ginagamit. Kay Baradas dati yan eh. So, noong nakaraan pumunta ako rin eh. Kaya lang, the problem is that wala na sila. Kasi nagtatayuan na yung mga bahay roon. Dati kasi may walang bahay roon. Ngayon may mga bahay na. So, nirireklamo sila na maingay. Okay? So, usually, hindi na operational hindi siya airport, but that is a landing strip. Okay? So, yan siya kasi siyempre, pag gagamit ka ng airport, magbabayad ka. Pero pag ikaw may sarili kang lupa, maglagay ka ng landing strip, pwede mo na gamitin. Unlimited pa yung flight and take,
take off and landing mo rin kasi walang bayad. Okay. Training facilities, operation room, flight planning, adequate briefing rooms, offices for the instructors. Yan. Okay. Training manual and procedures. Okay. So magsasabit ka ng TPQMS, no? Training procedure, quality manuals, and so on. So ano ngayon yung training manual and procedures manual? So ito ngayon, gagawin mo yung training manual and procedures manual magkasama yan. Kung minsan, isasama mo na yung quality and safety manual magkasama. Training manual, training procedures, quality and safety manual. Now, papakita ko sa inyo kung ano itsura niyan. Pagka nagsubmit ka nito, no, nagsubmit ka sa kanila ng manual of instruction or training manual, procedures, quality at saka safety manual, ito ngayon yung susundin mo. Ito yung tinatawag na Approved Training Organization Regulation Conformance Checklist. Now, ito noon, yung kliyente ko to Strike Wing Aviation. No? So, ako gumawa ng ano nila noon. Sideline, no? So, yan. So, nakalagay yan. Ito ngayon, checkan mo yan. Regulation. So, Part 3, prescribe the requirements governing the Certificate of Aviation Training Organization. Ilalagay mo kung nasaan yan. Applicant comments. So, approve. Ilalagay mo kung meron ka, status, kung meron. Inspector, titignan yan. Accountable manager, ilalagay mo kung sino yung accountable manager. Yung procedure manual, ilalagay mo. Quality manager, ilalagay mo. Training manual, ilalagay mo. Nakalagay lahat yan. Training specs, nakalagay lahat yan. Okay? Yan. So, ilalagay mo, knowledgeable, ilalagay mo. Applicant knowledge, comment, knowledgeable ka rin sa lahat na to. The licensing authority will issue aviation training organization that meets the requirements of this part. An ATO certificate. Knowledgeable, lalagay mo rin yan. Alam mo lahat, nabasa mo Lahat, lalagay mo lahat, di ba? Sipon ako Then, the name and location of ATO. Okay? The date, issue, and validity. Nakalagay lahat yan. So, ilalagay mo lahat doon. Lahat. So, lahat yan, pipilapan mo yan, no? Kung gaano mo siya nakintindihan. So, ibig sabihin, babasahin mo yung PICAR Part 3 para mo ito mapilapan to. Okay? Ipilapan mo yan rin Ilalabas mo rito na naintindihan mo siya. Okay? Naintindihan mo yan. Naintindihan mo lahat yan. Lahat. Okay? Location, satellite ATOs. Ito yung nabasa natin kanina, di ba? Location, satellite ATOs. Nakalagay lahat rin yan. Kasi naintindihan mo Okay? Yan. Then ito ngayon, isasubmit ko, yan, kung sino yung accountable manager, sino yung quality, sino yung head of training, chief flight instructor, lahat yan nakalagay. Dinaanan na nga natin kanina yan. Okay? So lahat yan nakalagay. Yung wala rito, huwag mo lalagyan. Kunyari, wala ka. Okay? Kunyari, nagtuturo ka lang, yung school nyo, technician program lang. So wala kang wala kang ground, wala kang flight instructor, wala. So wala kang ilalagay, di ba? So nakalagay rin lahat, training, for licenses rating, aviation maintenance, air traffic control, yan, lalagay mo lahat. Okay? Pipilapan mo yung lahat ba? Ilang pages pa to? 50 plus pala to. Okay? So, ito ngayon, pagka ito, isinabit mo, kasama yung manual, dito ko hanapin yan. Lahat dito na may fill up, ilalagay, titignan ng inspector yan, nahanapin yan. So, ibig sabihin, i-check ka lang kung saan ka meron. Pero hindi mo na pwede sabihin wala lahat yan, kasi hindi ka papasa. So, yung problema rito, chinekan mo, wala ka pala. So, magkakaproblema ka sa mga inspector. Okay? So, kaya makikita lang kung gaano kalaki at saka gaano kaliit yung institution. Kung yan, napilapan mo lahat, ang laki ng institution mo. Pero kung perangot lang yung binibigay mo rin, titignan na, maliit lang yan. Okay? Pag in-inspect, makikita lang talaga na maliit lang yung institution mo. Okay? So, this is what you call regulation conformance checklist. Conformance so huwag ka rito magsisinungaling na meron ka, tas wala. Pag nakita nila na may chinekan ka rito, tas wala ka naman, may problema ka na, di ba? Baka hindi ka ma-issuean ng certificate. So, yan. Okay? So, yan. More on na naman to sa program, no? Issuance of approved training organization certificate.
So, again, this is for your reading materials. No? So, we will shift na sa part 4. Okay, mahaba pa ito eh. Oh, ito ay sa AMT training program, airframe rating, power plant, and so on, avionics rating. Yan yung mga program. So, dito sa curriculum, no? Dito, pagka nag-offer ka ng aircraft maintenance, no? Ito lang yung ano mo. Airframe mo is 1,150 hours, no? Actually, airframe mo is 750. Yung power plant mo is 750. 1,500, ano na, 750 plus 750 plus 400, di ba? So, yan yung ano mo. Yung halos nasa 1,900 hours lang yung kailangan mo para tumapos ka ng 2 years program. Okay na ba nyo? Kunyari, aircraft maintenance training. So, dalawa yan. Airframe at saka power plant yung pag-aaralan ng estudyante. 750 yan at saka 750 plus yung general. Yung general subject na to, pares lang yan. 400 yan. So, common. So, 750, 750, 150 plus 400, 1,900 hours lang. Okay? So, this is good for 2 years consumption. 2 years lang yan. Mga graduate na estudyante. The problem, dinagdagan ng kung ano ng kurso, no? Kung ano ng subject. Kaya tumaas. Okay? Pero kung titignan mo, kung wala kang idadagdag, yan lang yung bubunuin ng estudyante para makagraduate ng airframe and power plant mechanic license. Pagka avionics, 1,150 hours lang. Kasi electronics lang yan. Avionics subject, 750 at saka yung 400 na general course. Di ba? So, ang liit. Kaya dumadami, no? Kaya nakakatapos yung estudyante ng 2 taon kasi yung mga school, nilalagyan nila ng dagdag na courses, no? Pinapalarami nila yung babayaran ng estudyante. Kaya ito talaga. Dinadamihan nila yung ano, para lahat ng teacher may trabaho, di ba? Pero kung tutusin dito, may trabaho lang dito yung avionics instructor lang, power plant, saka yung airframe. Minsan tinatambakan nila kung ano pinaglalagay na subject na hindi naman kailangan ano. Nawala dito. Okay? So, ayan. Basahin nyo lang. Then, of course, sabihin natin. Okay, Approved Training Organization Implementing Standard, no? IS. So, ito yan, no? So, issuance of amendment of certificate. Okay? Then, accountable manager, kung ano yung trabaho niya, leadership policy, scope. Pakita ko sa inyo yung ano, so, alam nyo guys, basa-basahin nyo yan kasi, nabasa ko na ito. So, yan, no? So, yan yung mga, ano niya, mga pinipila pa niya. Di kwadro na yan eh. Chief flight instructor, hindi naman natin kailangan yan. Ano, hindi nyo naman kabisaduhin to. Intindi nyo lang. Okay? Yan, yung mga requirements, no? Route, iba naman. Airframe and power plant and or avionics ratings. Okay? So, kanina nakita na natin, 1,900 yung airframe and power plant at saka avionics 1,150 lang. Teaching level, meron tayong tatawag na ano to, parang attributes, di ba? Sa OBE natin. General curriculum, ito, nakalagay. Basahin nyo lang to. General curriculum. Basic electricity, 30 hours. Calculate and measure capacitance and inductance. Calculate and measure electrical power. And measure voltage, current, resistance, and continuity. 30 hours lang yung requirements, guys. Aircraft drawing, 40 hours lang yan. Weight and balance, 30 hours. Fluid lines and fittings, 15. Metals and processes, 50 hours. Ganyan lang, yan lang yung requirements. Ground operation, cleaning and corrosion, mathematics, maintenance forms and records. Okay. So, basic physics, 40, maintenance publication, and so on. Yan yung mga requirements. Airframe. Sa airframe structure, wood structure, aircraft covering, aircraft finish. Yan, nakalagay kung ilang oras. Yan. Yan lang. Kaya lang yung problema, nagtatagal nga talaga yung estudyante kasi ang dami pang dinadagdag ng school, no? Kung ano pinagdadagdag na subject. Assembly and rigging. Okay? So, pamilya na rin sarili nyo rito,
communication navigation system, fuel system, electrical system, position and warning system, ice and rain control, fire protection, okay, power plant, sa piston engine, reciprocating, 80 hours, turbine, 80, engine inspection, 80, okay, system components, engine instrument, 50 hours, so on. Yan. Nakalagay na kung ilang mga oras yan. Yan, no? So, ibig sabihin, yan lang kukumpletuin mo. Yung issue rito, huwag kang bababa. Pwede kang tumaas. Pwede 25. Okay, itaas mo yan. Pwede mo itaas yung number, pero hindi mo pwedeng ibaba. Okay? Kasi yan ang requirements ng PCAR Part 3. Okay, so nakita nyo, di ba? So, nakita nyo, very ano siya, very concise siya. Yan, no? Oras-oras yung pinag-usapan. Okay? Sa ating units, di ba? So, yung units natin is ano, 54, 18 weeks, di ba? Times 3, 54 hours for 3 units, 54 hours a week, 54 hours per semester, di ba? Eh, yung iba rito, 20 hours nga lang. 20 hours lang. Okay, yan yung kailangan. Then after that, okay, we will go now sa Civil Aviation Regulation, Aircraft Registration and Markings. Siyempre, una niyan, meron na naman tayong resolution, tapos meron tayong amendments, tapos, January 20.4 edition yan, list of effective pages. Okay, mga registration to. Ano to? Markings, no? Aircraft registration and markings. Okay, Part 4 says for the requirements for the registration of aircraft in the Republic of the Philippines and governs the applicable nationality and registration. ICAO Annex 7. Okay. So, yeah, Part 4 is derived from ICAO Annex 7. So, kita nyo compliance tong PCAR sa ICAO annexes. So, yung Part 4 natin, which is markings, no? Is derived from ICAO Annex 7. So, hindi ka pwede magpauso rito, no, ng part. Lahat yan may pinanggagalingan. Okay, Part 4 prescribes the requirements for registration and markings of civil aircraft under the Civil Aviation Law. So, pakante. Kunti lang to. So, the following abbreviation, Air Defense Identification Zone, Distance Early Warning Identification, Classification of Aircraft. So, basahin nyo. Pag sinabi kasi aircraft, generalize yan, no? We have lighter than air at saka heavier than air. Aircraft is anything that flies, di ba? Pwede rocket, missiles, or bullets, or what, no? Aircraft. Basta nagmamaneuver, non-power driven, power driven. We have non-power driven and we have power driven also. Dito naman sa non-power, meron tayo pre-balloon and of course, we have a captive balloon. Okay, airship, power driven, glider, or kite, aeroplane, and so on. So, these are the category. So, reading nyo na lang yan. Sa inyo yan. Okay? Okay, generally designated kite, balloon, float, or boat may be added as appropriate. Includes aircraft equipped with ski-type landing gears. No? Then, an aircraft that is intended to be operated with no pilot on board shall be classified as unmanned. Unmanned aircraft shall include unmanned free balloons or remotely piloted aircraft. Remotely piloted aircraft. RPA. Remotely piloted aircraft. Yung mga remote control. Registration marking. No person may operate a civil aircraft that is eligible for registration under laws of Republic of the Philippines unless it has been registered by its owner operator under the provisions of the laws of the Republic and the authority has issued a certificate of authority of registration, CR. May COR. May COR yan COR. Certificate of Aircraft Registration. For that aircraft, it shall be carried aboard the aircraft for all operations. So, kung minsan, siyempre, pwede naman yung Xerox. Hindi mo naman ilalagay yung brand, yung original, di ba? Eh, kung minsan ngayon, pag nag-Xerox ka, puro original, di ba? Colored, eh. Kung minsan, hindi mo ma-identify yung Xerox at saka yung original, no? Halos magkamukha. Unless otherwise, gusot-gusot yung original, okay?
Okay, it should be in English, no? Aircraft is eligible for registration if it is owned or leased to a citizen of the Philippines or corporations or associations organized under the laws of the Philippines. At least 60% of whose capital is owned by Philippine citizens. Okay? As referred to Section 44 of 1947. So, at least 60% owned ng Pinoy, pwede siyang i-raise through. Not registered under the laws of any foreign country. A foreign-owned or registered aircraft may be eligible for registration if utilized by the members of aero clubs organized for recreation, sports, and development of flying skills as prerequisite. So, pwede. So, ibig sabihin, hindi ka pwede lumipad kung colorum yung aeroplano mo. Kailangan yan, certified. So, these are the application. Then, of course, yun lang. Yun lang yung application. No? So, application niya, certified as to citizenship as defined. Show evidence identifying ownership or lease agreement. Yan. I-lease siya, pwedeng i-lease. Lease. Okay? Diba, napag-usapan natin yan yung lease kaya nakaraan. Lease dry at saka lease wet. No? Lease dry at saka lease wet. Okay? Be signed in ink. So, be signed in ink, yan tatawag natin na wet ink. Okay? Kasi ngayon, hindi mo pwedeng updated siya. So, hindi ka pwedeng mag-sign ng electronic. Yan. So, bago to, be signed in ink. No? So, kailangan pipirma mo yan ng wet ink. Hindi yan yung electronic. Okay? Kasi ngayon, puro electronic, di ba? The fee provided for by law will be submitted with the application for aircraft registration to the authority. Upon applicant meeting all requirements for registration, a certificate of aircraft registration will be issued by the Director of Flight Standard Inspectorate Services. So, yung director na mag-FSIS. Ito yung tinatawag sa FAR na FSS, Flight Safety Standard. Okay? Dito sa atin, binopya pero binago. Flight Standard Inspectorate Services. Okay, nationality and registration marks. Okay. No person may operate a civil aircraft registered in the Philippines unless it displays nationality and registration marks in accordance with the requirements of the section. The letter of or letters used to identify the nationality of the Republic of the Philippines shall conform to the requirements specified in this part. This is to be followed by a series of numbers or letters signed with the authority on. Now, dito sa markings, no? Registration and markings, meron size yan. Size. Yung mga letra na ilalagay mo sa katawan ng aircraft. Meron niyang size. Yung mga sizes. Hindi ko lang kung sa some part yun. May mga size yan, no? At saka meron siya, standard lettering at saka standard number. Hindi yan pwedeng kamay-kamayin mo lang. Okay? Okay, the nationality mark shall be selected from the series of nationality symbols included in the radio call signs allocated to the state of registry by the International Telecommunication Union. Unless otherwise authorized by the authority, no person may place on any aircraft a design, mark, or symbol that modifies or confuses the nationality and registration marks. The mark shall not be confused with the international 5-letter code of signals or distress code. Diba? Hindi masyad, huwag ka maglalagay ng identifying markings na medyo confusing. Okay? So, they will still approve the markings, no? Tatanungin mo na ako, sir, paano sir, iba may mga drawing pa, di ba? Katulad yung, nakita mo yung airplano ng AirAsia, si Pacquiao naka-drawing ron, di ba? Di ba? So, bakit, di ba? So, may mga advertisement, di ba? So, as long as nakalagay yung markings, okay? Kung ano yung number niya, yung body number ng aircraft, okay? O registration number niya. Okay, permanent marking of aircraft nationality and registration shall be painted on the aircraft or affixed by other means ensuring a similar degree of
permanents having no ornamentation. Contrast in color with background. Okay, contrast. So, dapat bold. Kitang-kita, no? Be legible, no? The authority maintain current register showing for its aircraft registered in the Republic of the Philippines. Register of unmanned free balloon shall contain the date, time, and location of release, the type of balloon, and the name of the operator. Alam mo naman yung balloon, di ba? Ano yan, tela or synthetic na na tela, no? Okay, every aircraft duly registered by authority shall display the registration mark assigned to such aircraft. The nationality and registration marks appearing on the aircraft shall consist of a group of character. Kung minsan ginagawa nila ito yung 3M na 3M na sticker. Nilalagay yung maliliit na eroplano sticker lang. Tapos nilalagay ng top coat na transparent na pintura para makita yung Kung minsan kasi hindi naman nile-lettering yan eh. Kung minsan sticker yung nilalagay, then tinatop coat nila ng transparent na paint. The nationality mark shall precede the registration mark when the first character of the registration mark is a letter. It shall be preceded by a hyphen. RP dash C. RP dash C 1234. Yung C, ibig sabihin civil aircraft or commercial aircraft. Okay? RP, registered of the Philippines. RP. Ilang kabisado ko. Pero, pagka US, N. November. Okay? November. N dash. C, US yan. Pagka N. Pagka letter N, US. Pagka Romeo Papa, RP. Ano yan? Philippines yan. RP. Charlie, 1, 2, 3, 4. Yan. RPC. Pag sinabing RP, 1, 2, 3, 4, ano yan? Government owned yan. Kasi wala C. Okay? Okay. Letters and numbers yan. So, the nationality registration mark borne by the aircraft shall consist of the following. Roman RP. No? Immediately preceding identification number for aircraft used solely for government purposes. RP. Okay. Pagka may siyan, ibig sabihin yan. Okay, government, provinces, political subdivision. Pag sinabing RPC 1, 2, 3, 4, classified aircraft except gliders complying with the airworthiness requirements. No? Okay. Complying with fully airworthiness. Pag sinabing glider, RPG. RPG, glider yan. Okay. RPR, no? So, aning R? So, complying some limited respect with the airworthiness requirements as the case may be provided, no? So, RPX, experimental. Okay. Pag sinabi niya experimental, RPX. Okay. Tapos, non-type certificate aircraft will only be registered as RPS. Refer to subpart 11.2.2B. 10.2. So, meron tayong RPS, no? Ano ba yung special? Parang special ito eh. Non-type certificated aircraft, no? RPS. Yung mga mga RPS, yung sa ultralight. Yung mga ultralight, no? Lumilipad sa Magalang, Pampanga, no? RPS, special type yun. The airworthiness symbol will be followed by a number of numbers issued by the purpose of further identification. So, RPS 1, 2, 3, 4, RPS 1, 2, 3, pares. So, may numbers yan. Yan. Display of marks. Its owner sa display on that aircraft marks to system of Roman capital and so on. Then, of course, size of marks. Yan. Each operator of an aircraft shall display marks on the aircraft meeting the size requirements of the section. Height. The character mark shall be equal height and all. Heavier than aircraft shall be at least 50 cm high if on the wings and 30 cm high if on the fuselage or equivalent structure and vertical tail surface. Yan. Yan yung letter. Kalaki. Lighter than air.
unmanned pre-balloon shall be at least 50 centimeter high. Unmanned pre-balloon shall be determined by the authority. Depende sa laki ng balloon kasi. Baka yung balloon mo maliit lang eh. So, maliit lang, di ba? Para mas malaki pa yung letra, di ba? With characters must be 2/3 as wide as they are high, except the number 1, which must be 1/6 as wide as is high, and the letter M and W, which may be as wide as they are high. Okay. So yan So the size and markings of the aircraft has a required dimension. Okay, hindi ka lang basta sulat ng sulat. Baka, diba? Thickness. Character shall be formed by solid lines 1/6 as thick as the character as high. Spacing. The space between each character may not be less than 1/4 of the character width. Uniformity. The marks required by this part for fixed-wing aircraft must have the same height, width, thickness, and spacing on both sides of the aircraft. Each operator of an aircraft penetrating ADIS, Air Defense Identification Zone, saka yung DWIS, shall display on that aircraft temporary or permanent nationality and registration marks at least 30 centimeters high. Okay. Deviation. If a heavier, meron kang deviation, deviation for size and location of marks. A heavier than air aircraft does not possess parts corresponding to those mentioned, or if the parts are too small to accommodate the marks described therein, the measurements of the marks shall be determined by the authority. Assuming na lalagyan mo ng yung yung tail boom niya. Yung tail boom ng aircraft maliit. Siyempre pag nilagay mo yung lettering, paikot. Kasi laki, di ba? Iikot siya, di ba? So, yun ngayon, makikipag-usap ka sa authority kung pwede ka mag-deviate sa height ng Kasi nga naman, usually yung tail boom, ganito kalapad, ganito kataba. Yung tail boom manipis na, ganun lang. Saan mo ilalagay letra? Pag nilagay mo letra, pag ganun yung letra, paikot, di ba? Paikot. Okay. So, makipag-settle ka for deviations. Okay lang naman yan. As long as it will be approved. Okay. Okay, fuselage and tail. The aircraft shall display the required marks on either the vertical tail surfaces or sides of the fuselage. Marks required, so these are all the markings, So, location of marks of rotorcraft. Each operator or rotorcraft shall display marks horizontally on both surfaces of the cabin, fuselage, boom, or tail such that the rotorcraft can be readily identified. Katulad ito, yung rotorcraft, helicopter, di ba? So, tail boom niya, maliit lang So, paano ilalagay yung required sizes, di ba? So, pagka sinunod mo yung size, paikot yung letra, di ba? Nakaikot, nakayakap sa tail boom. Okay, so may pag-negotiate ka saka for a deviation, Airship, okay, lighter than air aircraft, spherical balloon, non-spherical balloons, okay. Lighter than air aircraft, other than unmanned pre-balloons. Sale of aircraft, removal of marks. When an aircraft that is registered in the Republic of the Philippines is sold, the holder of the certificate of aircraft registration shall remove before its delivery to the purchaser all nationality and registration marks of unless the purchaser is a citizen or other legal entity as prescribed in some. So, pwede mo na tanggalin. Operator shall affix to each aircraft registered under the laws of the Republic of the Philippines. Containing the marks of nationality, made of fireproof metal or other fireproof material or suitable physical properties, secure the aircraft in a proposed position near the main entrance or in the case of pre-balloon. Affix conspicuously to the exterior of the payload. So those are the requirements, So marami sinusunod. So sabi nga sa inyo, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo dito. So everything will be consulted using the Civil Air Regulation. Okay, related to aviation, lahat yan ikukonsulta mo, Hindi ka pwedeng pagsusulatan mo yung eroplano mo lang, May mga sinusunod na requirements. Okay, RPA, Or siyempre, yung radio control,
remote 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 control, no? So ayan, meron tayong PICAR Part 4, okay? Required registration mark must be located on the visible side of the electronic control module. All RPAs, no, where ECM can be installed must comply with the registration markings. Okay, remotely piloted aircraft. Remotely piloted aircraft. The registration. The certificate of the registration issued in English language. Okay, the registration include registered owner, registered operator, nationality, manufacturer, make and model, serial number, effective date, country of destination, and remarks. Okay. So, those are the markings. No? So, parang konti. Okay, konti lang siya kasi 20 pages lang siya. Okay? So, that's it for today. Then, the rest will be forwarded to you. So, nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, di ba? May 7 tayo eh. So, IKO, FAA, EASA, tapos itong 4. So, 7. Dami yan. So, anyway, as agreed, no? So, basa-basa lang. So, you don't need to memorize, you understand lang. Tayo naman, hindi naman ang ating kabisado. Katulad kami, pagka nakikipag-coordinate ako sa kung may lakad ako sa kaap, binabasa ko muna. Para hindi naman tayo mapahiya pagdating ron. Kunyari, meron kang gagawin, meron akong ayusin, yung provision, basahin mo. Yung bago, wag yung luma. Wag yung 2015 pa or what, no? Kasi may mga bago na yan. So, magbabrowse ka na sa internet, kunin mo yung website, then after that, basahin mo. Para pagka nag-usap kayo sa opisina, tugma-tugma yung pinag-usapan, no? Hindi yung, kung anong pinagsasabi mo, hindi rin nila naintindihan kasi outdated na pa rin pinagsasabi mo rin yan. Diba? So, yan. So, at least yun is natin bago, January. Bago nung January, pero February na kayo, diba? Ito nga sa next week sa Friday nga, March na. Diba? So, yun. So, we'll check our attendance, syempre, no? We'll check this.